Ano ka ba naman, Eloy? Tara na nga oh. Huwag ka na nga magpakaladkad sa akin. Ako nahihirapan sa'yo eh. Huwag mo na nga lang kasi akong isama dyan, Austin. Bakit naman hindi? Alam mo naman na ikaw lang ang best friend ko. At saka kaarawan ko naman ngayon eh. Pagbigyan mo naman ako. Yun na nga eh. Ikaw lang naman may kaarawan sa atin dalawa eh. Bakit ba ako makikihati dyan sa regalo sa'yo ni Aling Gracia? Pwede ba? Uwi lang ako, Tisoy. Kasi alam kong NGSB ka. No girlfriend since birth. Pareho na tayong 21 kaya gusto ko rin na kung anong maranasan ko ngayong birthday ko, maranasan mo rin. Patigil-tigil ang lakad namin ng kaibigan kong si Eloy dahil nagpapabigat siya sa tuwing hihilahin ko na siya papunta sa bahay namin. Kaarawan ko ng araw na yun kung saan ay wala namang handaan na magaganap sa bahay. Pero may regalo kasi si mama sa akin na isang babae. Dahil liberated ang pamilya namin ni mama. Dahil isang kanong tatay ko na matagal nang pumanaw. Kaya ang iniregalo sa akin ni mama ay isang babae na pwede kong maikama ngayong birthday ko. At dahil alam kong virgin pa rin ang kaibigan kong si Eloy, siya kaagad ang naisip kong isama. Nang sabihin sa akin ni mama na magbitbit pa ako ng isa pang lalaki na gusto kong isama rin. Ikaw na lang, Tisoy. Alam mo namang allergic ako sa mga babae. Ano ka ba naman? Konting-konti na lang talaga mapagkakamalan na kitang binabae dyan eh. Bakla ka ba? Baka ako naman ang trip mo ha? Baliw. Hindi ba pwedeng ayoko lang? At saka, nakakaya kay Aling Gracia, no? Bakit ka naman mahihiya kay mama? Siya pa nga nagsabi na magdala pa ako ng +1 eh. Para naman sulit ang ibabayad niya ron sa babaeng iriregalo niya sa akin ngayong gabi. Nakakahiya pa rin. Huwag ka na nga masyadong maraming angal. Gusto mo ba na asarin kita palagi sa pagiging virgin mo sa edad na 21? Gusto mo ba ha? At saka hindi lang yun. Ipaparinig ko rin sa iba pa nating mga tropa sa bayan na hanggang ngayon hindi ka pa rin nabibinyagan. Grabe ka naman talaga sa akin, no? Ipapahiya mo pa talaga ako. Oo, hindi ako nagbibiro no. Ikaw na nga lang kasi ang tinutulungan, ikaw pang umaayaw. Tara na kasi, siguradong masisihan ka rin dito. Basta ako mauuna sa babae ha. Wala na ngang nagawa pa si Eloy kung hindi ang magpahila sa akin nang higitin ko na siya ulit. Nasa may malayong parang ang bahay namin ni na mama. Malayo sa kalsada. Gabi na rin noon pero buti na lamang at maliwanag ang sinag ng buwan. Kaya naman kahit wala kaming dalang ilaw ni Eloy, ay nakikita naman namin ang nilalakaran namin. Akala ko'y magtutuloy-tuloy na ang paglalakad namin nang bigla na namang huminto sa paglalakad si Eloy. Kaya napahinto na rin ako. Sinamaan ko na naman siya ng tingin sa pag-aakala na aatras na naman siya. Ano? Ano na naman ba yun? Huwag mong sabihin na atras ka na naman. Babatukan na talaga kita. Nakikita mo ba yung nakikita ko, Tisoy? Ang alin? Parang may kumikilang doon sa dilim mo. Tignan mo. Ha? Saan? Ayun! Nilingon ko ang mapunong bahagi ng parang na tinuro sa akin ni Eloy. Wala naman akong nakita roon na kumikinanga. At ang tanging napansin ko lamang ay ang paggalaw ng mga dahon ng puno na para bang may dumaan doon na hangin. Wala naman Meron! Parang ang kulay ginto yung pagkakinang niya eh. Teka, puntahan muna natin. Gusto kong makita. Pep. Alam ko na yung taktika mo, Eloy. Alam kong tatakas ka lang sa akin. Hindi no. Nagsasabi ako ng totoo, Tisoy. May nakita talaga akong kulay ginto ron sa dilim. Wala nga akong nakita eh. Siguradong nagsisinungaling ka lang para makatakas ka. At saka, ipagpapalit mo talaga ang babae para lang dyan sa imahinasyon mo na ginto. Hindi ka na makakawala. Tara na! Pero meron talaga. Baka ginto talaga yung nakita ko eh. Sus! Ano naman ang gagawin ng ginto na yan sa gitna ng parang ha? Huwag mo na nga akong pinaglololo ko. Pero… Ay nako, tara na! Hindi ko na nga hinintay pa na makaangal si Eloy. Dahil mas lalo ko nang hinigpitan ang pagkakahawak ko sa braso niya at saka marahas na rin siyang hinila.
tuloy-tuloy lang ang pagkaladkad ko sa kanya hanggang sa makalipas ang ilang minuto, natanaw ko na ang bahay namin. Nakaramdam ako ng konting pagtataka nang mapansin ko na patay ang lahat ng ilaw sa bahay namin at nakasarado rin yung pinto. Lalo na tuwing gising pa kami ni Mama. Kaya hindi ko maiwasan na magtaka kung bakit ganun yun ngayon. Akala ko'y ako lamang ang nakapansin, pero napansin din pala yun ni Eloy. Bakit mukhang wala yatang tao dyan sa bahay niyo, Tisoy? Mukhang wala naman yata dyan si Aling Gracia eh. Hindi yan. Baka kasama lang yan sa sorpresa ni Mama. Sigurado ka? Oo, malabong umalis si Mama kasi siya mismo nagsabi na magsundo ako ng isa pang kaibigan at dalhin ko rito sa bahay. Kaya sigurado ako na parte lang yan ng sorpresa niya sa akin. Kaya tara na, pumasok na tayo. Hinila ko na ulit si Eloy para makapasok na kami sa loob ng bahay. Ako ang nasa unahan habang siya naman ang nasa bandang likuran ko. Hawak-hawak ko pa rin ang kamay ng kaibigan ko dahil baka mamaya ay maisipan pa niyang tumakbo. Kahit patay ang ilaw ng buong bahay, maliwanag pa rin ang sinag ng buwan mula sa labas. Kaya hindi kami masyadong nahirapan. Mama? Mama? Nandito na ho kami ni Eloy. Nasaan ka? Sinabi ko na nga be. Mukhang wala rito si Aling Gracia eh. Shh! Tumahimik ka nga. Huwag mo nga sirain ang excitement ko. Mama? Mama, nandito na kami. Mabuti naman dumating na kayo. Sabay kaming napalingon ni Eloy sa may divider ng bahay at kusina namin nang lumabas mula roon si Mama. Hindi ko masyadong makita ang mukha niya dahil sa dilim, pero alam kong siya yun. Medyo naningkit din ang mga mata ko nang makita ko na meron din siyang kasunod na figura ng isang babae na mas mababa ng konti kay Mama. Napangiti ako nang maisip ko na baka yun na yung babaeng ireregalo niya sa akin. Kaya naman hindi ko maiwasan na sikuhin ng konti si Eloy. Ayan na yung babae oh. Kasama na ni Mama. Sabi ko naman sa'yo eh. Ano ko ba? Kulang excited. Huwag mo nga akong idamay dyan. Buti naman at dinala mo ang kaibigan mo, Austin. Pinilit lang po ko ni Tisoy Aling Gracia. Huwag ka mag-alala, Eloy. Sak na ikatutuwa mo rin naman ang mangyayari. Hoy! Napakapanira mo talaga. Hindi na kailangan. Kami na lang ang lalapit sa inyo. Nakita ko nang gumalaw ang figura ni Mama at noong babaeng kasama niya. At nang humakbang ito, saktong tumapat sila sa siwang ng bintana ng bahay namin, kaya nahagip sila ng sinag ng buwan. Doon ay otomatikong namilog ang mga mata ko nang makita ko ang kakaibang itsura ni Mama. Napaatras ako ng kusa. Mama? Ikaw ba yan? Bakit? Halimaw! Bakit mukhang halimaw si Aling Gracia? Huwag kayong matakot mga iho. Huwag niyo na rin balakin pang tumakbo. Mama, anong ibig sabihin nito? At ikaw ba talagang mama ko? Bakit ganyan ang mukha mo? Halimaw ang mama mo, Tisoy! Tumakbo na tayo! Harangan mo ang pinto, Nika. Nabigla na lamang ako nang higitin ni Eloy ang braso ko. Itatakbo niya na sana ako palabas ng bahay. Pero hindi yun natuloy. Dahil sa isang iglap, bigla na lamang may lumipad sa may ulunan namin. Halos ikabulag namin ni Eloy ang kinang ng tumama sa mga mata namin nang biglang lumipad ang babaeng tinawag ni Mama na Nika. Mababa lang ang lipad dito, kaya kitang-kita namin ang ginintuang pakpak ng halimaw na yun. Napayakap na lamang kami ni Eloy sa isa't isa. Yan yung nakita kong kinang kanina sa may mga puno, Tisoy. Hindi ka kasi naniwala sa akin eh. Malay ko ba na nagsasabi ka ng totoo? Akala ko gumagawa ka lang ng dahilan para makatakas sa akin. Wala na kayong matatakbuhan pa! Sino ka? At saka anong ibig sabihin nito, Mama?
Hindi mo na kailangan malaman pa ang lahat ng detalye, Austin. Ang tanging kailangan mo lang malaman ay sumapit na ang takdang panahon para mapakinabangan naman kita. Ngayon na nasa tamang edad ka na, kailangan na kitang ialay para sa ikalalakas namin ni Nika. Hindi kita maintindihan, Mama. Huwag mo na akong tatawagin pang Mama, Austin. Simula sa araw na to, hindi na ako ang iyong ina. Hindi ko naman talaga kailangan ng anak na lalaki. Malas mo lang dahil hindi ka naging babae. Kung naging babae ka, minamahal at pinapahalagahan sana kita. Pero okay lang. Dahil alam kong darating naman ang panahon na magiging mahalaga ka rin sa akin. At ngayon na ang gabi na yon. Pero Ma, Ano ka ba, Tisoy? Hindi mo ba naiintindihan? Halimaw si Aling Grasa. Papatay ka niya para gawing alay. Mama ka pa ng mama dyan. Hindi ko pinansin ang sinabi at paniniko sa akin ng kaibigan kong si Eloy. Dahil nga nababalot na ng sakit ang dibdib ko. Dahil sa mga nalaman ko. Wala akong kaalam-alam na sa loob ng 21 taon, hindi naman pala ako mahalaga kay Mama. Hindi niya pala gusto ang pagkakaroon ng isang anak na lalaki. At ang mas masakit pa roon, hindi ko man lang nalaman sa loob ng mahabang panahon na may itinatago pala siyang nakakatakot na katauhan. Isa pala siyang halimaw. Naputo lang ang saglit na pag-e-emote ko nang biglang magsalita ulit si Eloy sa tabi ko. Kung saan ay hindi ko maiwasan na batuhan siya ng masamang tingin dahil sa sinabi niya. Mawalang galang na po. Halimaw. Aling Grasa, pwede na ho ba akong umalis? Kasi hindi niyo naman ho ako anak At saka, dinamay lang ho ako rito ni Tisoy. Ano? Sira ulo ka ba? Iiwan mo ako rito? Ayoko pang mamatay, Brad. Ikaw lang naman ang kailangan ng airmat mo Huwag mo na akong idamay. Hindi pa ako nakakatikim ng babae kaya ayoko pang mamatay. Teka, Sige ho, Aling Grasa. Aalis na ho ako Hahamulitin ko pa sana ang kamay ni Eloy para ibalik siya sa tabi ko at nang hindi siya makaalis. Kaso nga lang, hindi rin naman natuloy ang balak niyang paghakbang dahil matikas na humarang pa rin ang dalagang kauri ni Mama. Hindi katulad ni Mama, may pakpak ang dalagang nakaharang sa pinto. Kahit madilim ay kumikinang pa rin ang nakababa niyang pakpak. Kahit hindi ko masyadong nakikita ang mukha niya ng malinaw, sigurado ko na nakatingin siya ng diretso sa akin, lalo na kay Eloy. At sinong may sabi na makakaalis ka na? Miss Goldie, kung sino ka man miss, pwede bang huwag niyo na akong idamay rito? Kasasabi ko lang, di ba? Napilitan lang akong pumunta rito. At saka, hindi naman ako kaano-ano ni Aling Grasa Pakawalan niyo na ako. Hindi ka pa rin makakaalis. Ano? Bakit? Dahil may dahilan din kung bakit pinasama kita rito. May dahilan kung bakit nandito ka. Sabay ulit kaming napalingon ni Eloy kay Mama nang magsalita siya. Ngayon ay medyo humahakbang na siya ng dahan-dahan papalapit sa pwesto namin. Kaya hindi namin mapigilan ni Eloy na mapahakbang din papunta sa gilid. Para hindi rin kami makalapit sa isa pang babae na nasa may bandang likuran namin. Ano ang dahilan? Bakit niyo naman ako idadamay rin? Anong balak niyo sa akin? Gagawin ding alay gaya ni Tisoy? Huwag kang mag-alala. Hindi yun ang kailangan mong gawin para sa amin. Ho? Ano? Kailangan mong sipingan si Nika. Kailangan mong malagyan ng anak ang sinapupunan niya. Kailangan mo makagawa ng babaeng sanggol. Ano? Ano ko? Diyos? Na kaya kong piliin ang may lalagay kong bata sa tiyan niya? At saka, bakit ako? Si Tisoy na lang. Wala ka nang magagawa pa. Ikaw ang napili ko. Sumunod ka na lang kung ayaw mo masaktan. Dahil din sa kanina pa naming pasimpleng pag-atras ni Eloy, doon ko pa lamang namalayan
na nasa may bandang likuran na namin ang lamesa ng hapagkainan. Nahagip ng kamay ko ang isang monoblock na upuan. Kaya pasimple ko yung inabot at saka pasimple ring binulungan si Eloy. May upuan sa likuran mo. Pasimple mong abutin yun. At saka ibato mo ron sa halimaw na dalaga. At ako naman ang babato kay mama. Pagkabato mo, sumunod ka sa akin papunta sa may kusina. Ha? Sigurado ka ba dyan, Tisoy? Sigurado ako. Sumunod ka na lang. Anong pinag-uusapan yung dalawa, ha? Nagpaplano kayong tumakas? Huwag niyo nang subukan pa. Dahil kayo lang din ang malalagay sa kapahamakan. At anong akala nyo, ma? Basta-basta na lang kaming susunod sa gusto mo? Hindi mangyayari yun. Ngayon na, Eloy! Ibato mo na! Walang pagdadalawang isip na binato nga namin ni Eloy ang mga upuan na hinawakan namin sa direksyon ni Mama at sa dalagang kauri niya. Parehas silang napaungol sa sakit. Pero kahit ganoon ay dinig na dinig pa rin namin ang galit sa kanilang pagsigaw. Nang mawala ang atensyon nilang dalawa sa amin ni Eloy, doon ko na kaagad hinawakan ang braso ng kaibigan ko at hinila ko na siya. Tara na, bilisan mo! Tumakbo na tayo! Teka lang, wala akong makita, Tisoy. Ang dilim. Mas lalong didilim ang mundo mo kapag namatay ka na. Huwag ka lang lalayo sa akin. Alam ko naman ang pasikot-sikot dito sa bahay. Pumunta tayo sa may kusina. Tulungan mo kong habulin sila, Nika! Mas lalong binilisan namin ni Eloy ang pagtakbo papunta sa may kusina. At dahil alam ko ang pasikot-sikot ng bahay, agad kong hinanap ang malaking itak na ginagamit ko sa pagtatabas. Agad ko yung nilabas. Sakto na nahawakan ko na yung itak bago pa man makalapit sa amin si Mama kasama ang babae. Dahil doon kaya kaagad kong hinarap kay Mama ang dulo ng itak na naging dahilan kung bakit otomatiko siyang napahinto sa pagsugod, pati na rin ang babaeng nasa may likuran niya. Sige, ma! Subukan mong saktan kami! Hindi ako mangingimi na itarak ang itak na to sa'yo! Austin, makinig ka lang sa akin. Ako ang mama mo, hindi ba? Alam ko ang makakabuti at nararapat na gawin. Ikaw na rin ang nagsabi na simula sa gabing to, hindi na dapat kita na ituring na ina, hindi ba? Kaya kahit masakit, gagawin ko ang sinabi mo. Hindi ako papayag na masaktan mo ko at ang kaibigan ko! Kailangan kong gawin to. Kailangan ko tong gawin, Austin. Sa tulong mo, mas lalakas kami. At sa tulong ng kaibigan mo, mas rarami ang lahi namin. Kaya wag nang matigas ang ulo at sundin mo na lang ako. Sumunod na lang kayo ng kaibigan mo. Anak naman ng teteng, oh. Wala pa akong experience sa aling grasya. At saka, ayoko makipagtalik sa halimaw, no? Ano yan? Lamok na may gintong pakpak? Tumigil ka na nga sa mga biro mo, Eloy. Ayoko hong saktan kayo, Mama. Kaya kung pwede lang, hayaan mo na kaming makalis. Kung hindi ka mapapakiusapan, edi tignan natin kung hanggang saan mo kayang lumaban. Humanda ka, Nika. Susugod tayo. Anong gagawin natin, Tisoy? Tatakbo tayo! Diyan tayo sa may likod na kusina dadaan. Humanda ka rin. Nang pasugod na nga ulit si Mama sa pwesto namin ni Eloy, buong pwersa kong tinagataga ang hangin para hindi sila makalapit sa amin. Napapaiwas at napapatras naman si Mama sa ginagawa ko. Kaya nagkaroon kami ng pagkakataon ni Eloy na makatakbo. Hanggang sa marating na nga namin ang pintuan sa may likod ng bahay. Nauuna na ngayon na tumakbo sa akin si Eloy nang makalabas na nga kami ng tuluyan sa bahay. Palabas na rin sana ako nang biglang mahigit ni Mama ang leeg ng damit ko. Wala ka na matatakbuhan. Lumayo ka sa akin! Bitiwan mo ako! Tisoy! Mag-ingat ka! Huwag mo na akong pahirapan pa, Tisoy. Hindi mo makukuha ang gusto mo sa akin, Mama! Layuan mo ako! Buong pwersa kong tinulak si Mama papalayo sa akin. Dahil mas malaki ang katawan ko. Dahil na rin sa lahi kong kano. Napaatras si Mama.
kaya tumama siya sa kasama niyang dalaga. Napahiga ng konti ang katawan niya roon sa babae. Masama ang tingin niya sa akin. Pero hindi ko na yun masyado pang pinansin dahil umiwas na ako sa kanya at tuluyan nang lumabas ng bahay. Ang malamig na simoy ng hangin ang agad na sumalubong sa amin ni Eloy. Lalo na't malalim na ang gabi. At kahit pa yata sumigaw kaming dalawa para humingi ng tulong, ay walang makakarinig sa amin dahil nasa gitna kami ng parang na walang ibang mga kabahayan sa paligid. Takbo lingon ang ginagawa naming dalawa sa takot na baka nasa likuran na namin si Mama at ang dalaga. Habang tumatakbo kaming dalawa ni Eloy, panay naman ang angal at sisi niya sa akin. Ano ba naman yan, Tisoy? Nadamay pa talaga ako sa gulong to dahil sa'yo. Ay, nako. Kung hinayaan mo na lang sana ako na wag na sumama, di na sana ako madadamay dito. Ngayon mo pa talaga ako sisisihin? Eh malay ko ba na may masamang plano pala si Mama? Ang hilig mo kasi sa babae. Dinamay mo pa ako. Eh hindi ko rin naman alam ang tungkol sa balak niyang gawin sa atin. Biktima rin ako. Wag mo na nga akong sisihin pa. Wala rin akong alam. Teka, huwag mong sabihin na katulad ka rin ni Aling Gracia na isang halimaw. Hindi no. Kung katulad niya ako, eh di sana hindi ako natatakot sa kanya. Sana rin ay ipagtanggol ko ang sarili ko. Eh hindi eh. Kita mo naman. Wala rin akong kakayahan na labanan siya. Gagawin niya pa nga akong alay, di ba? Ni hindi ko nga alam na may tinatago siyang ganong klase ng katauhan. Eh, sino naman yung isa pang halimaw na kasama niya? Kilala mo ba yun? Hindi. Hindi ko rin kilala yun. Ngayon ko lang nakita yun eh. Alam mo naman na laging wala sa bahay si Mama. Habang ako naman nag-aaral. Anong alam ko sa mga taong nakakasalamuhan niya kapag nasa school ako? Sa tingin ko, kamag-anak yun ni Aling Gracia eh. Pareho silang halimaw. Baka magkadugo sila. Wala kaming kamag-anak dito. Malabo yung sinasabi mo. Naputol ang pag-uusap namin ni Eloy habang tumatakbo. Nang maya-maya pa'y may narinig na kaming malakas na pagaspas ng mga dahon ng puno sa paligid namin. Lalo na kaming napatingala at napapalingon dahil alam namin na sina Mama na yon. Hindi naman kami nagkamali dahil mula sa pwesto namin, tanaw na tanaw naming pareho ni Eloy. Ang kinang ng mga naglalakihan nilang gintong pakpak na sa tuwing natatamaan yun ng liwanag ng kabilugan ng buwan ay nagbibigay yun ng gintong refleksyon sa mga mata namin. Mukhang nandyan na sila. Anong laban natin sa dalawang yun, Tisoy? May mga pakpak yan. Siguradong maabuti nila tayo kahit anong mangyari. Mga pala meron tayo eh. Basta tumakbo lang tayo ng tumakbo. Huwag kang panghinaan ng loob. Eh saan naman tayo pupunta? Hindi naman pwedeng magdamag tayo tumakbo. Malayo pang kalsada rito sa tinakbuhan natin. Tatawid tayo dyan sa may kabilang ilog. Basta bilisan mo lang ang pagtakbo para hindi nila tayo maabutan. Mas lalo kong hinigpitan ang pagkakahawak ko sa itak na dala ko para anumang oras ay handa akong lumaban kapag naabutan nga kami ni Mama at ng dalaga. Kahit na pareho na kaming hingal na hingal ni Eloy, ay hindi pa rin kami tumigil sa pagtakbo. Naririnig pa rin namin ang malakas na pagaspas ng mga pakpak nila sa mga punong nadadaanan nila. Kasabay rin ng mga nakakatakot na ingay na nanggagaling sa kanila. Paminsan-minsan ay naririnig ko rin ang mahinang boses ni Mama na nanggagaling sa may itaas. Bumalik ka, Austin! Huwag mo na kami pahirapan pa! Bumalik ka na at ang kaibigan mo! Wala na kayong matatakbuhan pa! Hindi mo magagawa ang gusto mo sa amin, Mama. Pwede bang huwag niyo na ako idamay dyan, Aling Gracia? Si Tisoy na lang ho! Siya na lang po! Hindi ako masarap! Puro galis pa nga ako eh! Maumay lang po kayo sa akin! Muli na namang sumama ang tingin ko kay Eloy habang patuloy pa rin ang pagtakbo namin. Ano ba? Halos ipagduldulan mo na kay Mama na ako lang ang patayin niya. Hindi ka talaga tunay na kaibigan.
Kasi ayoko pang mamatay, Tisoy. Virgin pa ako. Di pumayag ka ng sumiping dun sa kasama niyang babae. Pagkatapos dun, pwede ka nang mamatay. Ayoko nga. Choosy ako, no? Kaya nga tumakbo ka na lang. Galingan mo sa pagtakbo dahil sa oras na madapa ka, iiwan talaga kita dyan. Ay, grabe siya, oh. Bumalik kayo! Hindi kayo makakatakas sa amin! Hindi na namin pinansin ang mga sigaw ni Mama dahil mas lalo naming binidesan ni Eloy ang pagtakbo. Narinig ko pa na may sinabi yung dalaga na kasama ni Mama, pero hindi ko yun masyadong naintindihan dahil sa lakas ng pagaspas ng kanilang pakpak. Hindi gaano kataasan ang lipad nila, kasing baba lamang ng puno ng nyog, kaya nangingibabaw rin ang tunog ng ginto nilang pakpak. Mga ilang sandali pa'y tinatawid na nga namin ni Eloy ang ilog. Malakas ang agos ng ilog, na hanggang sa tuhod naming dalawa ang lalim. Nang mga sandaling yun ay napansin ko kaagad na parang humupa na rin ang tunog ng pagaspas ng mga pakpak nila at napalitan yun ng tunog ng agos ng tubig. Kahit si Eloy mukhang napansin din na wala na ang mga sumusunod sa amin. Mukhang wala na sila. Hindi kaya napagod na sila sa paghabol sa atin? Hindi rin ako sigurado, pero kailangan pa rin nating maging alerto. Baka mamaya, huminto lang sila sa paglipad, pero nasa paligid pa rin pala sila at naghihintay lang ng magandang tiyempo para umatake. Delikado. Ibig sabihin, hindi tayo babalik? Mas maganda yata kung tahakin na natin yung tamang daan papunta sa may kalsada. Mas sigurado na makakahingi tayo ng tulong kapag nasa may kabahayan na tayo. Hindi tayo sigurado kung may mahihingan tayo ng tulong dyan sa kabilang ilog. Hindi pa naman tayo pamilyar sa lugar na yan dati pa. Hindi pa tayo pwedeng bumalik. Hindi pa nga tayo sigurado kung huminto na ba sila sa paghahabol sa atin eh. Diretsuhin na lang muna natin tong ilog hanggang sa makapunta tayo sa kabila. Tutal nandito na rin naman tayo. Mas maganda nang sumugal dito. Sigurado ka ba talaga dyan, Tisoy? Oo, sigurado ako. Mas delikado kung babalik tayo. Sumunod ka na lang muna sa akin, Eloy. Pareho naman tayo ng gustong mangyari. Ang makaligtas sa dalawang halimaw na yun. Tara na! Alerto pa rin kami ni Eloy nang tuluyan na kaming makatawid sa may ilog. Palingalinga ako sa paligid. Buti na lang talaga at wala nang gaanong puno sa dinaraanan namin. Kaya naman mas kita na namin ang lugar dahil sila ibibigay na liwanag sa amin ng buwan. Mahigpit pa rin ang pagkakahawa ko sa itak. Ngayon ay ako na ang nasa bandang hulihan habang si Eloy naman ang nasa unahan. Maya-maya pa, napansin ko na bigla siyang huminto. Kaya naman napahinto rin ako. Ano yun? Bakit ka huminto? Nakita mo ba sila ulit? Hindi. Nakikita mo ba yun, Tisoy? May bahay pala ron, oh. Ha? Teka, oo nga no. May bahay kubo pala dyan. Hindi ko alam na may nakatira pa pala sa gawin na ito ng gubat. Mukhang may tao rin sa loob dahil may nakabukas na ilaw. Saktong-sakto. Diyan tayo humingi ng tulong. Mabuti pa nga. Ngayon ay mas nauna na ako maglakad kay Eloy. Nang makalapit na kami mismo ni Eloy sa bahay, doon ko pa lamang nakita ang isang bungkus ng bawang na nakasabit sa may labas mismo ng pintuan. May krus din na gawa sa palaspas at meron din akong natanaw ng mga kawayan na matutulis ang dulo. Noong unay nakikiramdam lang muna kaming dalawa sa labas ng bahay. Pinakinggan ko pa nga muna kung may magsasalita mula sa loob. Pero nang wala naman akong marinig, doon pa lamang ako sunod-sunod na kumatok. Buong akala ko ay bubuksan kaagad ng tao sa loob ang pintuan para sa amin ni Eloy. Ngunit nagsalita muna ang boses ng isang matandang lalaki mula sa loob. Sino kayo? Anong kailangan nyo? Tulungan niyo ho sana kami, Manong. May humahabol ho sa amin kanina pa. Humahabol? Opo. Nagsasabi po kami ng totoo. May dalawang halimaw na humahabol po sa amin. Pagbuksan nyo na ho sana kami ng pinto. Parang awan niyo na ho. Tulungan niyo kami, Manong.
Hindi ho kami masasamang loob. Akala ko talaga ay hindi kami pagbubuksan ng matandang lalaki. Dahil nanatili pang nakasaradong pinto sa loob ng ilang minuto. Hanggang sa maya-maya, medyo nakahinga na kami ng maluwag ni Eloy nang bumukas na ang pintuan. Agad na tumambad sa amin ng isang matandang lalaki na sa tingin ko ay nasa edad 50 na. May kaputian na ang ilang hibla ng buhok niya habang may nakabalot pa na puting panyo sa palibot ng kanyang buhok. Meron din ng kung ano-anong klase ng abubot ang nakasabit sa kanyang leeg. Hindi rin nakawala sa paningin namin ni Eloy ang bitbit niyang maliit na sibat. Kung ang mga sibat na natalaw ko sa labas ng bahay niya ay kasing tangkad ng isang tao, ang bitbit naman niya ay kasing laki lang ng binti ko. Pumasok kayo. Sige, pasok. Kailangan kong isara ulit ang pinto. Maraming salamat ho at pinapasok nyo kami rito sa bahay nyo, Manong. Mukhang sinuwerte lang ho kami na matagpuan namin ang bahay nyo rito sa kabilang ilog. Buong akala ho namin wala kaming makikita na ibang kabahayan dito. Wala talaga mga iho. Ito lang ang nag-iisang nakatirik na bahay sa lugar na ito. Mukhang sinuwerte lang pala tayo, Tisoy. Ako nga pala si Gustin. Mang Gustin na lamang ang itawag niyo sa akin. Ako naman ho si Austin, pero kahit Tisoy na lang ho. Ako naman ho si Eloy. Kaibigan niya ho ako. Sige, maupo na kayo. Ikukuha ko lang kayo na maiinom. Huwag kayong mag-alala. Ligtas kayo sa bahay ko. Nang bumalik ang matandang lalaki, ay may dala na siyang inumin. Si Eloy ang unang uminom, kung saan ay halos maubos niya ang laman ng tubig sa petsyel. Hindi nagtagal ay umupo na rin si Mang Gustin sa harapan namin, kung saan ay diretso siyang nakatingin sa akin. Pwede niyo bang ikwento sa akin ang nangyari? Anong halimaw ang tinutukoy niyo kanina na humahabol sa inyo? Baka hindi ho kayo maniwala sa sasabihin namin Bakit naman hindi? Kasi kahit ho kami, hindi pa rin po kami makapaniwala sa mga nakita namin, Mang Gustin. Biruin niyo, lamok na may gintong pakpak, halimaw ho pala. Yung nanay ni Tisoy, biglang naging halimaw. Ang ganda-ganda kaya ni Aling Gracia. Tapos kanina, ang pangit. Parang tumanda yung mukha niya. Yung itim sa mga mata niya, ang liit-liit. Mas lamang yung kulay puti. Tapos may pakpak sila. Gintong pakpak ho yun. Tama bang narinig ko kanina na dalawa sila? Oo, Mang Gustin. Dalawa ho sila. Yung isa, dalaga pa ho. Mas bata ho yata sa akin ng ilang taon. Dahil maliwanag ang buong sala ng bahay kubo, hindi nakaligtas sa paningin ko nang makita ko na napakuyom ang kamao ni Mang Gustina habang nakapatong yun sa kanyang tuhod. Sa nakikita ko ay parang nagagalit siya. Naputol lamang ang katahimikan sa pagitan naming tatlo nang biglang magsalita ulit si Eloy. Naniniwala ho ba kayo sa amin, Mang Gustin? Oo, naniniwala ako. Alam na alam ko kung anong klaseng halimaw ang tinutukoy ninyo. Halimaw na may gintong pakpak. Mandurugo ang tawag sa kanila. Mandurugo ho? Oo, tama kayo nang narinig. Ang mandurugo ay isang angka ng aswang. Pero ang kaibahan lang, ang mga mandurugo ay nagmumula lang sa angka ng mga kababaihan. May taglay silang kakaibang ganda na ginagamit nila para makapang-akit ng mga lalaking mabibiktima nila. Hindi lamang ang ganda nilang nakakaakit sa kanila, dahil pati ang gintong pakpak nila, malakas din nilang sandata para malapitan sila ng kanilang target. Tama ho kayo. Munti ka na rin talaga akong matarget ng gintong pakpak na yun kanina Sabihin mo, gahaman ka kasi. Mga lalaki kadalasan ang binibiktima nila. Nangaakit sila ng lalaki para masipingan sila. Nang sa ganon, ay makagawa sila ng sanggol na babae na pwedeng magparami sa lahi nila. Pagkatapos nilang makuha ang gusto nila sa lalaki, papatay nila ito sa pamamagitan ng pagsipsip nila ng dugo rito. Masyadong malinaw ang pagpapaliwanag ni Mang Gustina. Kaya bawat salita niya ay tumatatak talaga sa utak ko. Alam ko na nagsasabi siya ng totoo dahil gano'n na gano'n ang plano ni Mama sa amin ni Eloy kung nagkataon na nahuli niya kami. Teka, paano niyo nalaman ang lahat ng yun, Mang Gustin?
Kasi tama yung sinabi nyo. Ako nga ho yung gusto nung isang dalagang mandurugo eh. Sabi ni Aling Gracia, kailangan may mangyari sa amin. Ang sa akin lang, bakit ako? Bakit ako pang napili, di ba? Nagkukwento ka ba? Para nagyayabang ka na lang yata dyan eh. Hoy, hindi naman ako nagyayabang ha. Nagsasabi naman ako ng totoo no. Ako naman talaga ang pinili ni Aling Gracia para masipingan yung kasama niyang dalaga. Tapos ikaw, gagawin niyang alay. Kaya bakit ako? Dahil ba gwapo ako? At alam ni Aling Gracia na pwedeng maging magandang lahi na may bibigay ko sa anak namin? Di ko gets eh. Nagyayabang ka nga. Tumahimik ka na nga lang. Baka mabatukan pa kita. May rason kung bakit ikaw ang napili at hindi si Tisoy. Ano hong rason? Mabibigla ka sa pwede kong sabihin. Pero ito ang katotohanan, iho. Ano hong katotohanan yan, Mang Gustin? Nakapatid mo ang kasamang mandurugo rin ni Gracia. What the fuck? Ano ho? Kapatid? Bigla akong natigilan sa sinabi ni Mang Gustin. Hindi ko kasi alam kung maniniwala ba ako sa kanya o hindi. Paano naman kasi ako maniniwala sa mga sinasabi niya? Samantalang ngayon pa lang niya ako nakilala. At isa pa, ngayon ko lang din siya nakilala. Pero sa paraan ng pananalita niya, ay parang kilala niya ako at si Mama. Nagsasabi ho ba kayo ng totoo, Mang Gustin? Paano naman ho magiging kapatid ni Tisoy yung dalagang mandurugo? Isang anak siya ni Aling Gracia. At saka, hindi rin naman Tisoy yung babae. Dahil magkapatid lang sila sa ina. Kilala niyo ho bang nanay ko? Bakit ho parang kilala niyo siya? Kilala ko talaga si Gracia. Dati ko siyang kasintahan. Muntikan na rin niya ako maging biktima. Matapos siyang makuha ang gusto niya mula sa akin, ang mabuntis ko siya. What? For real? Ano ba? Ang ingay mo, Eloy! Aba, nabigla ako sa revelation eh. May kapatid ka pala? What a chismis! Alam kong mahirap paniwalaan. Pero totoong sinasabi ko. Nakatakas lang ako noon mula sa balak niyang pagpatay sa akin. Ang kasama niyang babae kanina, siya ang bunga ng pagsasama namin. Si Nika. Anak ko siya. Anak niyo ho yung babaeng yun? Oo. Nang malaman ni Gracia na babae naging anak ko sa kanya, ibinigay niya sa akin ang bata. Matapos niya itong mapanganak para alagaan ko at palakihin. Mahigpit niyang sinabi na kukunin din niya si Nika kapag tumungtong na ito ng tamang edad na 18. Gusto ko nang itakbo noon si Nika at magpakalayo-layo na para hindi niya na kami mahanap pa. Pero hindi ko magawa. May koneksyon na mag-ina dahil ipinanganak naman durugo si Nika. Na kahit gusto ko siyang palakihin ng normal, malabo nang mangyari. May koneksyon na mag-ina dahil pareho silang mandurugo. Si Gracia lang daw ang papakinggan ng anak ko. Kaya ang tanging magagawa ko lamang, palakihin siya sa kabutihan. Palakihin sa kabutihan? Parang hindi naman ho, kasi aray, ba't ka ba naninikot, Tisoy? Tumahimik ka na lang kasi. Ang daldal mo. Maniwala man kayo o hindi, pinalaki ko ng maayos ang anak ko. Pero hindi ko lang alam kung ano ang nangyari. Isang araw, bigla na lamang sumama ang anak ko kay Gracia. Nalaman ko na lang na tinuturuan na pala nito si Nika para maging ganap na mandurugo katulad niya. Siguro yun na rin ang sinasabi sa akin ni Gracia noon, na siya lamang ang susundin ni Nika at hindi ako. Kung kilala niyo ho si Mama, ibig sabihin kilala niyo rin si Papa. Yung tatay kong foreigner. Hindi ko siya kilala ng personal. Pero nabanggit siya minsan sa akin ni Gracia nung magkarelasyon na kami. Sinabi niya na iniwan lang siya biglaan ng lalaking yon. Pero nang malaman ko na isang mandurugo pala si Gracia, kung saan ay pinapatay niya ang mga lalaki sa buhay niya matapos siyang makuha ang gusto niya mula rito, na maging ako'y naranasan ko rin. Nasisiguro ko na pinatay ng mama mo ang papa mo, Tisoy. Sigurado ako na hindi totoong iniwan siya ng papa mong kano. Hindi ko maintindihan pero bigla na lamang nabalot ng galit ang dibdib ko dahil sa mga nalaman ko. Mahigpit ko tuloy na naikuyo ang aking mga kamao. Buong buhay ko, akala ko'y iniwan kami ng mama ko ng papa kong foreigner. Yun din naman kasi ang laging sinasabi ni mama sa akin nung bata pa ako.
na walang kwenta si Papa at iniwan siya nito matapos siyang buntisin. Yun ang pinaniniwalaan ko hanggang ngayon. Pero dahil sa mga nalaman ko mula kay Mang Gustina, nasisiguro ko rin na pinatay lang talaga ni Mama si Papa, gaya ng balak din niyang gawin sa akin bilang alay. Lalong nakaramdam ng galit ang puso ko. Lumaki akong walang kinikilalang tatay dahil sa pagiging halimaw ni Mama. Alam kong hindi magandang balita ang dinala ko sa'yo. Pero kailangan mong tatagan ang loob mo, Tisoy. Hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Dahil siguradong hindi titigil si Gracia hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya sa'yo. Masakit tong marinig. Pero walang halaga sa mga mandurugo ang anak na lalaki. May paniniwala na magpapahina ang mga anak na lalaki sa lakas nila. Kaya siguro gusto kang patayin ni Gracia. Ano hong pwede kong gawin, Mang Gustin? Gusto ko rin hong ipaghiganti si Papa sa kasamaan ni Mama. Kung gusto mo, isasama kita sa plano kong gawin. Kayo ng kaibigan mo. Pati ho ako? Oo. Dahil hindi ka rin niya titigilan. Kailangan natin magtulungan para matapos na ang kasamaan ni Gracia. Ano ho ang plano niyong gawin? Gusto ko mabawi ang anak ko mula kay Gracia. At alam kong magagawa ko lamang yon kapag nawala na rin sa landas ko ang mama mo. Kailangan natin siyang patayin. Pero wala ho akong kaalaman sa mga mandurugo na yan, Mang Gustin. Wala ho akong alam kung paano ko siya lalabanan. Tuturuan kita. Marami akong kaalaman tungkol sa uri niya. Lahat ng kaalaman ko, ituturo ko sa iyo at sa kaibigan mo. Hindi ko to kakayanin ng mag-isa kung hindi niyo ako matutulungan. Tutulong ho kami, Mang Gustin. Tutulungan ho namin kayo ni Eloy. Ay, pala desisyon ka pare ah. Hindi pa nga ako pumapayag eh. Huwag ka nang umangal. Mas mapapadali ang lahat kung sama-sama tayo magtutulungan. Tama naman ho kayo dyan. Wala ho kayong dapat na ipag-alala dahil bukal sa puso ko ang tumulong. Pati na rin po tong kaibigan ko. Maraming salamat mga iho. Sa ngayon, magpahinga na lang muna kayo. Dito na kayo magpalipas ng gabi sa bahay ko. Dahil bukas na bukas, ituturo ko sa inyo ang mga dapat niyong malaman. Ibig sabihin, payag ho kayo na dumito muna kami, Mang Gustin? Abay oo naman. Lalo ka na. Alam kong wala ka ng ibang mahuwian sa ngayon. Tama ho kayo dyan. Paano naman ho ako? Hindi ho ba ako makakauwi? Sa tingin ko hindi muna. Mas ligtas ka kung sama-sama tayong tatlo. Dahil sigurado ako na ikaw ang target ni Gracia para kay Nika. Hindi ka rin niya titigilan. Mapanganib kung hihiwalay ka na. Sa huli na pagkasunduan nga namin ni Eloy na manatili muna sa bahay ni Mang Gustina. Kahit nakakahiya dahil nakakaabala kami sa kanya. Tama rin naman kasi ang sinabi niya na siguradong hindi kami titigilan ni Mama. Pasado 3:00 na ng madaling araw noon na. Nakahiga lamang kami sa sahig na nilatag ng manipis na banig. Si Mang Gustin naman ay nakahiga sa mahabang upuan na nasa may bandang paanan lang namin. Mukhang tulog na rin siya at ako na lamang natitirang gising. Hindi ako makatulog dahil sa lahat ng mga nalaman ko. Kaya naman diretso lang ako na nakatingin sa may kisame. Nasa tabi ko naman si Eloy nang lakas-lakas nang maghilik na para bang walang kamatayan na naghahabol sa amin kanina. Bala ko na rin matulog ng mga oras na yon. Pero bigla akong napalingon nang may makita akong anino sa refleksyon ng liwanag sa labas. Agad na nahigit ko ang sarili kong hininga dahil nasisiguro ko na may dumaan talaga. Dahil doon kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko, kundi ang dahan-dahan na gumapang papunta sa tabi ni Mang Gustina. Marahan kong tinabik siya para magising. Mukhang hindi pa naman ganun kalalim ang pagkakatulog niya. Dahil unang tapik pa lamang ng kamay ko sa braso niya, ay nagmulat na kaagad siya ng mga mata. Agad ko siyang sinenyasan na huwag maingay at saka ako pabulong na nagsalita. May nakita ho akong anino na gumalaw sa labas, Mang Gustin. Ano? Mukhang nagmamadalit mainit talaga ngayon si Gracia.
Hindi man lang siya nagpapigil ngayong gabi. Susugod at susugod siya para makuha niya ang gusto niya. Sigurado ho ba kayo na si Mama yon? Sigurado ako. Hanggang pagmamanman lang ang magagawa niya. Dahil hindi siya makakalapit o makakapasok dito mismo sa bahay. Maraming mga kontra mandurugo na nakasabit sa paligid ng bahay ko. Kaya nasisiguro ko na nagmamasid lamang siya. Ano ho ang dapat nating gawin, Mang Gustin? Lalabas ako. Ho, sasamahan ko na ho kayo. Baka mapahama ka. Hindi ho. Sa likod niyo lang ho ako. Aalalay sa inyo. O sige. Nakikita ko naman na mas malakas ang loob mo kaysa sa kaibigan mo. Kaya mas maganda kung huwag na natin siyang gisingin. Nandun nga pala yung itak mo. Itong simot naman ang dadaling ko. Sige ho, Mang Gustin. Dahan-dahan nang binuksan ni Mang Gustin ang pintuan ng kanyang bahay. Nakasunod lamang ako sa may likuran niya. Palinga-linga na kagad ako sa paligid ng bahay. Noong unay wala pa kaming nararamdaman na kahit na ano. Hanggang sa marinig ko na ang pamilyar na boses ni Mama. Nanggagaling sa taas ang boses niya. Kaya sabay kaming napatingala ni Mang Gustina. Doon ay nakita namin si Mama sa ibabaw ng mataas na puno. Nakakatakot pa rin ang itsura niya. At nakatiklop din ang ginto niyang pakpak. Sabi ko na nga ba't ikaw ang tatakbuhan ng mga duwag na yan eh? Nasaan si Nika? Ibalik mo na siya sa akin. Puro ka demonyo lang ang tinuturo mo sa anak ko. Ang tanong kung gusto pa niyang bumalik sa'yo. Iniwan ka na nga niya. Hindi ka kasi naniniwala sa sinabi ko na sa akin lang siya makikinig. Ako lang ang susundin niya at hindi ikaw. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka na rin makialam pa rito. Ibalik mo na sa akin si Austin at ang kaibigan niya. Para ano? Para gawan mo rin sila ng masama? Labas ka na sa balak kong gawin sa kanila, Agustin. Huwag ka nang mangialam pa. Wala ka rin namang laban sa akin. Yun ang akala mo. Gagawin ko ang lahat ng kaya ko para matalo ka. Nang matigil na ang kasamaan mo. At mabawi ko na ang anak ko sa'yo. Sa tingin mo, kaya mo na ako? Nagpapatawa ka yata. Nagawa ko nang makaligtas sa'yo noon. Kaya nasisiguro ko na makakaligtas din ako sa'yo. Pati na rin ang mga binata na ito. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Sa isang iglap ay bigla na lamang tumalon si Mama mula sa itaas ng puno. Otomatiko akong napatras nang ibinuka ni Mama ang malaki niyang gintong pakpak na ginamit niyang panghampas kay Mang Gustin. Nakita ko na tinamaan si Mang Gustin sa kanyang tiyana. Pero daplis lamang yun kaya hindi niya yun masyadong ininda. Matanda ka na nga. Ang bagal-bagal mo ng kumilos. Pero gusto mo pa rin akong labanan? Lalabanan kita at hindi kita aatrasan. Kahit gaano ka pa kalakas. Kung ang anak ko ang pinag-uusapan dito, hindi ako susuko. Talaga lang ha? Eh di sige. Subukan natin kung mababawi mo pa ang anak mo kapag nasa hukay ka na. Muling ginalaw ni Mama ang pakpak niya para hampasin ulit si Mang Gustin. Pero naging mabilis na ang galaw ng matanda. Dahil kagad siyang nakailaga. Ipinangsangga ni Mang Gustin ang hawak niyang maliit na sibat kay Mama. Pero dahil alam kong hindi yun sapat, pumasok na rin ako sa eksena habang bitbit ng itak ko. Tatagain ko sana ang isang pakpak ni Mama, pero mabilis niya yung naiwas. Napunta sa akin ang atensyon niya na makaatras siya papalayo kay Mang Gustin. Talagang kinakalaban mo na rin ako ngayon, Austin. Tama ng kasamaan mo, Mama. Alam ko na ang lahat. Alam ko na rin na ikaw ang pumatay kay Papa. Pinagkait mo sa akin na magkaroon ako ng isang ama habang lumalaki. Pinatay mo siya! Pati ba naman yon? Inungkat mo pa. Eh ano kung pinatay ko ang papa mo? Nasarapan naman ako sa kanya. Huwag kang mag-alala. Susunod ka na rin sa ama mo sa oras na maialay na kita. Magkita na lang kayo sa langit. Hinding-hindi yun mangyayari dahil lalaban kami.
Kahit magsama pa kayo ni Gustin, hindi niyo ako matatalo! Nilipad ni Mama ang pagitan naming dalawa ni Mang Gustina at sa isang iglap ay pareho niyang nahawakan ng mahigpit ang mga leeg namin. Sobrang higpit noon na sa ilang segundo pa lamang ay parang mababali na pareho ang mga leeg namin. Ramdam ko na rin ang konting pag-angat ng mga pako sa lupa. Nagpupumiglas ako. Pero ramdam ko ang panghihina ng braso ko para maiangat sana ang itak na hawak-hawak ko. Pilit namang itinataas ni Mang Gustin ang hawak niyang sibat. Nasa ganong sitwasyon kami nang biglang may sumigaw mula sa dilim. Boses ng dalagang kasama ni Mama. Nay! Tama na yan! Kailangan na nating umalis! Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't sinabi ko na sa bahay ka lang? Sinundan ko ho kayo! Huwag kang mangialam dito, Nika! Papatayin ko na silang pareho! Wag, Nay! Magbubukang liwayway na! Hindi mo nakakayanin! Umalis na tayo! Napasilip ako sa mga puno sa may hindi kalayuan at tama nga ang sinabi ni Nika. Unti-unti na ngang umuusbong doon ang liwanag. Napansin ko na napatingin din doon si Mama, kung saan ay kitang-kita ko ang gulat at medyo takot sa ekspresyon niya nang makita niya ang konting liwanag. Doon palang mabilis na binitiwan ni Mama ang mga leeg namin ni Mang Gustina, kung saan ay mabilis na napalhod ang matanda sa lupa na agad ko namang dinamayan. Lumayo na rin si Mama sa amin, pero nakatingin pa rin siya ng matalim sa amin ni Mang Gustina. Hindi pa tayo tapos! Babalik ako at babalikan ko kayo! Sa pagbalik ko, papatayin ko na kayong pareho! Tara na, Nay! Nika! Nika, anak ko! Bumalik ka na kay tatay! Pakiusap! Itinaas ni Mang Gustin ang kamay sa direksyon ng anak niya na kahit malayo ito sa kanya ay para bang pilit niya itong inaabot. Napansin ko na napatingin ang dalaga sa tatay niya. May nakita akong awa sa ekspresyon ng mukha niya, pero mabilis ding napawi dahil nahigit na rin siya ni Mama para makaalis na. Kinabukasan, kita ko ang lungkot sa mga mata ni Mang Gustina habang ginagamot niya ang nadaplisan niyang tiyana. Nagtanong pa si Eloy kung may nangyari ba habang natutulog siya, pero hindi ko na lang yun sinagot pa. Maghanda kayo! Lalo ka na, Tisoy! Tuturuan kita ng mga dapat mong malaman tungkol sa mga mandurugo at kung paano natin siya matatalo. Nakahanda na ho ako, Mang Gustin. Ano naman hong gagawin ko? Meron na akong naisip na magagawa mo. At malaking bagay yon, Eloy. Kaya ihanda mo rin ang sarili mo. Huwag ho kayong mag-alala, Mang Gustin. Tutulungan ho namin kayo sa abot na makakaya namin ni Eloy. Salamat, Tisoy. Matapos kaming kumain ng umagahan ay nagsimula na ngang ituro sa akin ni Mang Gustin ang mga dapat kong malaman. Si Eloy naman ay nakikinig lang din sa tabi ko habang kumakain pa rin. Napansin ko kagabi na balak mong puntiryahin ang pakpak ng mandurugo. Iwasan mo na lang ang pakpak nila dahil kahit anong gawin mo, hindi mo yun masasaktan o masusugatan. Yun ang pinakamalakas nilang sandata. Totoo ho bang ginto ang pakpak na yun? Totoo yun. Pero sa oras na mamatay ang mandurugo, natutuyo ang pakpak nila at nagiging itim. Kaya mawawalan din ang saysay ang gintong pakpak nila kapag nawalan na sila ng buhay. Ha? Akala ko po naman ginto na pwede nating isanda kapag namatay na sila. Gahaman ka talaga. Akala ko lang naman eh. Tandaan nyo rin na bukang liwayway ang kahinaan ng mga mandurugo. Pero malakas naman sila tuwing hating gabi. Dumodobling lakas nila sa mga oras na yon. Kaya kailangan din natin magdoble ingat. Paano ho ba natin sila mapapatay, Mang Gustin? Sa pamamagitan ng pagtarak ng sibat sa kanilang dibdib. Pero ito ang pinakamahalaga na dapat nyong malaman.
Kahit patarakan nyo ang mandurugo ng sibat, mawawala ng silbi yon kung hindi mo yun gagawin sa bukang liwayway. Ano hong ibig yung sabihin? Gagaling at gagaling pa rin ang sugat nila kapag tinarakan mo sila sa panahon na malakas sila. Kailangan mong gawin ang pagtarak kapag saktong bukang liwayway na. Dahil doon sila hindi gagaling at sa oras na matamaan ng sinag ng araw ang sugat nila, yun na magiging katapusan nila. Masyado palang komplikado ang pagpatay sa mga mandurugo dahil may mga oras pang kailangan. Oo, timing lang naman ang kailangan natin. Pagkatapos nun, magiging madali na ang lahat. At dahil mabilis kang kumilos, Tisoy, sa'yo ko iaatang ang pagtarak ng sibat sa dibdib ni Gracia. Teka, kaya mo bang gawin yun, Tisoy? Mama mo pa rin si Gracia. Baka panghinaan ka ng loob o baka bigla kang umatras. Oo nga. Kaya mo ba, Tisoy? Dahil kung hindi, ako na ang gagawa. Kaya ko ho. Siya ang nagsabi na hindi ko na siya dapat ituring na ina. At dahil sa nalaman ko rin na siyang pumatay sa papa ko, mas lalong dumoble ang galit ko sa kanya. Kaya ako na ho ang gagawa. Sige, ang gagawin ko naman, maglalagay ako ng bitag na lambat para sa anak ko. Nang sa ganon, hindi niya matulungan si Gracia kung sakali man na tuluyan na talagang nalaso ng isip niya. Ano naman ho ang gagawin ko, Mang Gustin? Hindi sumagot si Mang Gustina. Sa halip ay tinitigan niya lamang si Eloy. Kahit ako'y hindi ko rin alam kung ano bang gagawin ni Eloy. Kaya hindi na rin ako sumabat pa. Matapos ang lahat ng paghahanda, hinihintay na lamang namin ang tamang oras. Nang sumapit ang 3:00 ng madaling araw, nakatali na sa puno ng niyog si Eloy. Binuhusan siya ni Mang Gustin ng dugo ng baboy na naging dahilan kung bakit napaduwal si Eloy. Pati ang mukha niya at katawan niya ay nababalutan na ng dugo ng baboy. Gusto kong matawa sa itsura ng kaibigan ko, pero masyadong seryoso ang mga nangyayari, kaya pinigilan kong matawa. Sabi ni Mang Gustina, yun daw ang pantawag sa mga mandurugo. Kaya sigurado siya na maya-maya lamang ay darating na si Mama. Ang baho! Kung alam ko lang na ito palang tulong na tinutukoy nyo, hindi na sana ako pumayag na tumulong. Huwag kang ngang umangal pa dyan, Eloy. Wow! Ikaw kaya ang gawing pain dito. Ipapain nyo lang pala ako sa mga mandurugo na yun. Dahil ikaw lang ang paniguradong hindi sasaktan ni Gracia. Hindi ikaw ang puntiryang patayin ngayong gabi. Kaya magiging ligtas ka pa rin kahit na nakatali ka lang dyan. Pero natatakot ako, Mang Gustin. Punong-puno ng dugo tong mukha ko. Paano kung pagkamalan ako ni Aling Gracia na si Tisoy? Baka mapatay ako ng wala sa oras. Pwede ba linisin nyo ng konti itong mukha ko? Para naman di siya magkamali. Ang daming arte. Diyan ka na nga. Pupwesto na ako dun sa may lambat. Teka, uy! Saglit lang! Bumalik kayo! Ay, buwisit! Pumwesto na ako sa may lambat na bitaga dahil ako ang huhuli kay Nika. Nasa madilim na bahagi yun ng mga puno. Kaya naman natitiyak ko na hindi ako makikita roon sa pwesto ko. Si Mang Gustin naman ang haharap kay Mama. Minuto na lamang ang hinihintay naming lahat. Nang maya-maya ay narinig na namin ang pagaspas ng mga pakpak sa hipapawid. Lihim akong napatingala habang hawak-hawak ang lubid ng bitag. Nakita ko na roon ang kumikinang na pakpak ni na Mama at Nika. Sabay rin silang lumapag sa lupa habang nakaharap kay Mang Gustina. Nakatalikod sila sa may pwesto ko. Ang lakas talaga ng loob mo para tawagin pa kami mismo para pumunta rito? Ano akala mo? Hindi kami kusang babalik? Ibalik mo na ang anak ko, Gracia! Nika, anak, bumalik ka na sa akin! Sige, pakiusapan mo ang anak mo kung talagang babalik pa siya sa'yo, Agustin! Anak! Nika! Bumalik ka na! Bakit ho ba kasi kayo nangingialam, patay? Huwag niyo na ho kaming pigilan pa ni nanay. Baka mapahamak lang kayo. Baka? Anong baka? Talagang mapapahamak siya.
kung sasalungat at kukontra siya sa mga plano natin, Nika. Kaya mamili ka, Agustin. Ibibigay mo sa akin si Tisoy at ang kaibigan niya? O dadanak na ang dugo rito? Hindi kita aatrasan, Gracia. Gagawin kong dapat na tamang gawin. Yun ay yung patayin ka. Pues, makakalaban mo kaming pareho ni Nika. Yun ba ang gusto mong mangyari? Kung yun ang dapat gawin. Sige, matigas ka ha. Nika, ikaw nang bahala sa lalaking nakatali. Kunin mo siya at iuwi para makasiping mo na siya. Ako na ang bahala dito kay Gustin. Pero Nay, Sumunod ka na! Gumana ang plano namin ni Mang Gustina. Tamang hinala niya na uunahin nilang kunin si Eloy. Kaya naman tama lang din na doon nakalagay malapit kay Eloy ang bitag. Mas lalo kong hinigpitan ang hawak sa lubid para sa oras na matapakan na ni Nika ang lambat nang hindi niya napapansin. Iaangat ko na lamang ang lambat para mahuli siya. Binantayan ko ng mabuti ang bawat paghakbang ng paa ni Nika. Naghihintay na tumapak siya sa lambat. Nagsisisigaw na si Eloy ng mga sandaling yun na, Wag! Wag kang lalapit! Hindi ako masarap! Promise! Puro garis nga ako eh! Wag na ako! Iba na lang! Ay, ang duwag talaga ng hinayupak na to. Baka masabi pa niya na may bitag. Malaking problema yun. Kailangan ko nang mahuli si Nika. Wag! Wag kang lalapit! Tisoy! Tisoy, tulungan mo ako! wala nang makakatulong pa sa'yo. Kung ayaw mong masaktan, huwag ka nang pumalag pa. Wag! Wag, please! Nang makita ko na tumapak na nga si Nika sa mismong lambat, doon ko na buong lakas na hinigit ang lubid. Umangat ang lambat, kaya naman nasalo siya doon hanggang sa umangat na rin siya sa lupa. Huli ka! Pakawalan niyo ako! Nanay! Nika! Nanay, tulungan mo ako rito! Nagpapapalag si Nika mula sa kanyang pagkakahuli sa lambat. Pero alam kong wala na siyang magagawa pa roon. Kaya naman mabilis ko nang itinali sa may puno ang lubid para hindi siya bumagsak. Pagkatapos noon ay iniwan ko na siya roon at saka pasimple nang nilapitan si Mang Gustin at si Mama na naglalaban na ng mga oras na yun. Galit na galit si Mama dahil gusto niyang pakawalan namin si Nika. Pero nagmatigas si Mang Gustin. Ngayon, si Mama na lamang ang poproblemahin namin. Buti na lamang at mabilis akong nakaiwas sa gintong pakpak ni Mama na humampas na naman yon sa may gawi ko. Buong akala ko'y naramdaman niya ang paglapit ko. Pero hindi niya pala ako napansin. Abala siyang nakikipaglaban noon kay Mang Gustina. Kaya gano'n na lamang kalaki ang mga galaw niya. Pakawalan mo ang anak ko, Agustin! Pakawalan mo si Nika! Anak ko rin si Nika! At kung kinakailangan kong gawin ang lahat para mailuyo lang siya sa'yo, gagawin ko! Wala kang laban sa akin! Isa ka na lang matandang uugod-ugod sa paningin ko! At sinong may sabing lalaban mag-isa sa'yo si Mang Gustin? Austin! Kasama niya ako, Mama. Lalabanan ka naming pareho. Talaga? Tingnan natin kung kaya nyo! Kahit magsama pa kayo! Mabilis at malakas ay ipinagaspas ni Mama ang kanyang pakpak. Mabuti na lamang at mabilis kaming nakaiwas ni Mang Gustina. Nagsimula na ang pakikipaglaban namin sa kanya. Hindi may tatanggi na talagang mukhang sanay na sanay si Mama sa kanyang pakikipaglaban. Dahil malakas talaga at maliksi ang bawat kilos niya. Hindi namin magawa ni Mang Gustina mahawakan siya dahil umaharang kagad sa aming dalawa ang malapad niyang gintong pakpak. Minsan ay palipat-lipat din siya ng nililiparana. Kaya naman mas dumoble ang hirap namin ni Mang Gustina na maabutan siya. Kailangan niyo na magmadali! Pasikat na ang liwanag! Pagbubukang liwayway na!
Kunin mo na yung tinago kong sibat, Tisoy. Matakan mo muna yun ang sarili mong dugo. Bilisan mo. Ako na muna ang kukuha ng atensyon ni Grasa. Sige ho, Mang Gustin. Sinunod ko ang sinabi ni Mang Gustina. Agad kong ang hinanap ang pinagtataguan niya ng itak sa may gilid ng bahay. Mabilis ang bawat pagkilos ko nang makita ko na yon. Gamit ang maliit na kutsilyo, hiniwa ko ang palad ko at pinatakan ko ang sibat na yon ng sarili kong dugo. Nang mapalingon ako sa gawin ni Mang Gustina, hawak-hawak na siya ni Mama. Hawak-hawak din ni Mang Gustina ang braso ni Mama na para bang ginagawa niya yon upang makontra na hindi makalapit ng tuluyan si Mama sa kanya para maiwasan na masipsip nito ang dugo niya. Hawak ko na sa Tisoy. Kumilos ka na. Magbubukang liwayway na. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Hindi ka na makakawala pa sa akin. Hindi ka na makakalipad palayo, Grasa. Ito na ang wakas mo. Hindi ganun kadali ang naging paglapit ko. Dahil nagsimula na naman si Mama na ipagaspas ang kanyang malapad na gintong pakpak. Wala tuloy ako magawa kundi ang umiwas. Hindi nagtagala. Nabalibag na rin niya si Mang Gustin papalayo. Dahilan para tumama ito sa puno. Humarap sa akin si Mama. Binatuhan niya ako ng masamang tingin. Lalapitan niya na sana ako. Pero muling sumigaw si Eloy na magbubukang liwayway na at kailangan ko nang kumilos. Napatingin si Mama sa may mga puno. Nais kumpirmahin kung sisikat na nga ba ang araw. Nakita ko na naman ang takot sa mukha niya. Agad akong naalerto at nahulaan ko kaagad ang balak na paglipad ni Mama papalayo. Pero mabuti na lamang at mabilis ang naging pagkilos ko. Dahil hindi pa man siya nakakalipad ng tuluyan, nahawakan ko na ang paa niya. Akala ko'y may sasama rin niya ako sa kanyang paglipad. Pero mabuti na lamang at mabilis akong natulungan ni Mang Gustina. Ako ang hinawakan niya para hindi ako madala ni Mama. Bitiwan mo ako, Austin! Bitiwan mo ako! Wala ka nang matatakbuhan pa, Mama. Hindi na kita pakakawalan pa. Dito na magtatapos ang kasamaan mo at sisiguraduhin ko yun sa'yo. Bitiwan mo ko! Pagsisisihan mo to, Austin! Pagsisisihan mo to! Magsisisi ka rin na pinanganak mo ko dahil ako mismo ang tatapos sa'yo. Buong lakas kong hinigit pabalik ang paa ni Mama na naging dahilan kung bakit nawalan siya ng puwersa na makalipad. Sa paghila ko sa kanya, mabilis siyang bumagsak sa lupa. Nadaganan niya mismo ang mga pakpak niya. Kaya kinuha na rin ni Mang Gustin ang pagkakataong yun para apakan niya ang pakpak ni Mama. Nang sa ganun na hindi na niya magamit yun na panlaban sa amin. Agad na nagpapapasag si Mama. Pilit na kumakawala. Pero hindi na niya magawang makaalis. Pakawalan niyo ako! Pakawalan niyo ako! Wala ka ng takas pa, Mama. Austin! Anak! Pakiusap! Huwag mo itong gawin sa akin! Huwag mo akong tawaging anak. Kakalimutan ko na ngayon na minsan kitang naging ina. Dahil walang ina, nagugustuhin na mapahamak ang kanyang anak. Parang awa mo na! Pakawalan mo na ako, Austin! Sorry, Mama. Kahit nangingilid na ang luha ko at nakakaramdam na ako ng kirot sa dibdib, ay pilit ko yung nilabanan. Tinanaw ko ang mga puno at nang makita ko na tuluyan ng sisikat ang araw, itinaas ko na ang hawak kong sibat na may dugo. Iniangat ko na yun katapat ng dibdib ni Mama. Nagwawala na si Mama. Pero halatang humina na ang kanyang mga galaw dahil sa bukang liwayway na. Sigurado ko na nababawasan na ang lakas niya. Nang tumama na ang sikat ng araw sa akin, walang pagdadalawang isip na itinarak ko na ang sibat sa dibdib niya.
Kitang-kita ko ang panlalaki at pamimilog ng mga mata ni Mama. Nang tuluyan ang lumubog sa dibdib niya ang tulis ng sibat. Nasikatan na rin siya ng mismong araw kung saan ay bigla na lamang may lumabas na usok mula sa kanyang sugatang dibdib. Agad kong naamoy ang mabahong usok na umaalingasaw. Kaya naman mabilis na akong umalis mula sa pagkakadagan ko sa kanya. May lumabas din na dugo sa mismong bibig ni Mama. Hanggang sa maya-maya pa ay napansin ko na nawala na ang kulay gintong pakpak niya at napalitan yon ng itim na parang nanunuyo. Wala na siya. Tapos na ho ba, Mang Gustin? Tapos na, Tisoy. Nawala na ng buhay ang ginto niyang pakpak. Kaya siguradong wala na rin si Gracia. Alam kong hindi ito naging madali para sa'yo. Kung gusto mo, maiwan na muna kita dyan. Pwede ko ho ba siyang ilibing? Oo naman. Huwag kang mag-alala. Bibigyan natin siya ng maayos na libing. At aalayan din natin ng dasal. Salamat ho, Mang Gustin. Salamat din sa'yo, Tisoy. O sige, iiwan na muna kita dyan. At papakawalan ko lang din ang anak ko. Sige po. Nang maiwan nga ako sa tabi ni Mama, hinawakan ko na lamang ang kamay niya. Umiyak ako ng tahimik at nagdasal na sana ay matahimik na siya. Pinakawalan na rin ni Mang Gustin ang anak niya at si Eloy. Doon na rin namin nalaman mula sa anak niya ang lahat-lahat. Patawarin niyo ho sana ako, Tay. Wala lang ho talaga akong nagawa. Anong ibig mong sabihin, anak? Pinilit lang ako ni Nanay na sumama sa kanya. Noong naglalaba ako sa ilog, pinuntahan niya ako roon. Binantaan niya ho ako na kung hindi ko siya tutulungan sa mga plano niya, sasaktan ka niya. Wala ho akong nagawa kundi ang pumayag. Ayoko hong masaktan niya kayo. Kaya napilitan akong pumayag sa mga gusto niya. Sinasabi ko na nga, be. Tama ang nararamdaman ko na may mali. Alam ko sa sarili ko na napalaki kita ng tama. Kaya malabo na sumama ka sa kanya ng kusa. Pasensya na rin sa inyong dalawa, Kuya Austin. Wala yon. Ang mahalaga, ligtas ka na. Masaya ako na nakawala ka na rin sa pagiging bihag ni Mama. Teka, hindi ka rin ba magpapasalamat sa akin, miss? Malaki rin ang naitulong ko, no? Maraming salamat din sa'yo, Eloy. Walang anuman. Huwag ka nang babalik sa pagiging lamok, ha? Mandurugo pala. Maganda ka pa naman kung wala ka sa itsura ng halimaw mo, eh. Ang ganda-ganda mo. Tumigil ka nga dyan, Eloy. Totoo naman sinasabi ko, eh. Ang ganda-ganda rin ng utol mo, Tisoy. Wag ang anak ko. Ay, sorry po, Tay. Matapos ang konting usapan naming apat, napagpasya na naming ilibing na si Mama. Inilibing namin siya sa may malapit sa ilog. Gaya ng sinabi ni Mang Gustin, inayos naman namin ang libing niya at nag-alay na rin kami ng dasal. Pagkatapos noon ay inalok ako ni Mang Gustin na doon na lamang manirahan sa kanila kasama siya at si Nika. Dahil ayaw niya raw akong mapag-isa sa buhay. Pero agad ko naman yung tinanggihan. Wag na ho kayong mag-alala sa akin, Mang Gustin. Nasa tamang edad na rin naman ho ako. Legal ng edad ko. Kaya sigurado ho ako na kaya ko ng sarili ko. Alam ko naman yon. Pero ngayong wala na ang iyong ina, gusto kong gabayan pa rin kita. Malapit lang naman ang bahay ko. Pwede akong bumisita rito araw-araw. Gusto ko na rin ho kasi na tumayo sa sarili kong mga paa. Wag ho kayong mag-alala. Di naman ho ako mahihiyang humingi ng tulong kung sakaling kailangan ko talaga. Sige, kung yan ang gusto mo, hindi na kita pipilitin pa. Hihingi lang din sana ako ng pabor sa inyo, Mang Gustin. Anong pabor naman yun, Tisoy? Kahit ano, handa akong tumulong. Gusto ko ho sana na malaman ng lahat at matutunan ng lahat na may kinalaman sa mga mandurugo. Gusto ko sana maging katulad nyo, mantatanggol. Interesado ho ako na matuto. Yun lang ba? Sige, walang problema. Masaya ako na marinig mula sa'yo na interesado ka sa larangan na ito. Pumunta ka lang dito sa bahay namin tuwing may libreng oras ka. At ituturo ko sa'yo ang lahat ng natutunan ko. Hindi lang sa panunugis ng mga mandurugo,
kundi sa pakikipaglaban din sa iba pang mga halimaw. Maraming salamat ho, Mang Gustin. Tawagin mo na lang din akong Tatay Tisoy. Sige ho, Tay. Pinilit ko na maging maayos na ang buhay ko ngayong wala na si Mama. Kinakaya ko naman mamuhay mag-isa. Kahit na nahirapan talaga akong mag-adjust nung una. Buti na lamang at hindi ako pinabayaan ni Tatay Gustin. Dahil tinupad niya ang pangako niya na nandyan lang siya lagi para alalayan ako. Marami na rin akong kaalaman sa mga mandurugo at sa iba pang klase ng mga halimaw na nagiging banta sa mga normal na tao. Ngayon, kilala na kami sa lugar namin bilang Mang Tatanggol. Kadalasan ay kami ni Tatay Gustin ang ipinapatawag ng mga baryo-baryo para manugis. At siyempre, kasama namin lagi si Eloy. At si Nika naman, naging tagapagtanggol din ng mga tao. Nagsasaaswang siya para labanan ng mga aswang na kagaya niya. Pero si Eloy, hindi dahil sa totoong gusto niyang sumama sa ginagawa namin. Ang gusto lamang talaga niya ay magpalakas kay Tatay Gustin dahil gusto niyang pormahan ang kapatid ko na si Nika. Kahit na alam niyang isang aswang na mandurugo ang kapatid kong yon. Lalo kasi siyang tinamaan kay Nika dahil naging mas astig ang kapatid ko kapag nilalabanan niya ang mga aswang. Sa ngayon, masasabi ko na kontento na ako sa buhay. Masaya akong ipagtanggol ang mga inosenteng tao. Wakas.